Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Talagang gumugulong ang buhay ng tao. Dati si Marcoleta ang umaatake sa gobyerno, ngayon siya naman ang inatake. Kanina lamang umaga ay sinirbihan na siya ng warrant of arrest. At kanina lamang siguro mga alas 11 ay siya ay sinabi ng iba na kusang sumuko daw. Kusang sumuko sa otoridad at hindi na siya naghihintay na siya pa yung tutugisin at hindi na siya yung klaseng nagtatago. Sabi ni Merculita hindi siya nagtatago dahil alam niya ang batas. Siyempre naman, attorney ka at saka kung ipagpakita mo na nagtatago ka ay matutulad ka rin kay Bato, kay Kibuloy at sino pa yung mga nagtatago na katawa-tawa ang kanilang pamumuhay ngayon ay parang isang ano 'di ba, isang hermit crab or coconut crab na palaging nagtatago sa mga lungga. Kaya ito naman, salute tayo kay Marcoleta sa matapang na pagharap sa mga umaristo sa kanya. Meron tayong detalyadong balita dito galing sa ating paboritong channel, ang Bilyonaryo Channel. Begin with an update on Senator Rodante Marcoleta, who surrendered to authorities after the anti-graft court issued a warrant of arrest for plunder charges. Joan Manalo is on the phone for the details. Joan, what is the latest? My Senator Rodante Marcoleta maintains that he surrendered to authorities and was not arrested following the issuance of a warrant of arrest by the Sandigan Bayan 3rd Division in his plunder case. In a brief interview after the return of the warrant this morning, Marcoleta said he respects the rule of law and is willing to submit himself to the legal process. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Marcoleta arrived at the Sandigan Bayan 8:49 a.m. this morning to attend a hearing before the 3rd Division, which is handling his plunder case tied to the alleged non-disclosure of 75 million pesos in campaign donations. During the hearing, the court denied his motion to suspend the proceedings and defer the issuance of a warrant of arrest. It also denied the same motions filed by his three co-accused, former Quezon City Congressman Mike Defensor and businessmen Aristotle Viray and Joseph Espiritu. Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda said the motions were denied because the court had already determined the existence of probable cause in the plunder case. Marcoleta's legal counsel, Attorney Patrick Velez, also maintained that the senator appeared before the court in good faith and that by doing so, he had in effect voluntarily surrendered to the court's jurisdiction. The court has ordered that Marcoleta and his co-accused be committed to the Quezon City Jail in Payatas, where Senator Jinggoy Estrada and former Senator Bong Revilla are also currently detained. Meanwhile, the court gave the prosecution 3 days to file its comment on the motion of Marcoleta, Defensor, and Espiritu seeking to quash the plunder information filed against them. Marcoleta left the Sandigan Bayan at around 10:58 this morning, accompanied by members of the PNP CIDG and Interior Secretary John Vic Remulla. He was then brought to Camp Crame to undergo the required booking procedures. And that's the latest from the Sandigan Bayan. Back to you, Mike. Alright, so hindi naman pala mabuboard dyan si Marcoleta sa Payatas dahil nandyan pala si Bong Revilla na kapiit tsaka si Jinggoy Dionggoy Estrada. Kaya pwede silang magkwentuhan dyan, magkapi-kapi mamaya. Ngayon, meron lang akong katanungan, mga ka-Golden Boy. Kanino ba nakasandal talaga si Marcoleta? Bakit ang tapang-tapang niyang sagasaan ang gobyerno? Bakit ang tapang-tapang nilang sagasaan si PBBM? Nakalimutan yata nila na si PBBM ay mayroong immunity sa mga kaso at si PBBM ang Chief of Staff ng Pilipinas, si PBBM ang presidente. Si PBBM ang nasa itaas Nakalimutan nila yung hierarchy na yung pinakamataas talaga ay ang Chief Executive. Walang iba kundi si PBBM. Siya yung nandun sa itaas ng hierarchy. At pangalawa doon si BP Sara, and then Speaker of the House,
the Senate President, bago ang mga senador at mga congressman. Ngayon, kanino ba sumandal si Marcolita na sa tingin niya ay mas makapangyarihan yung sinandalan niya kaysa kapangyarihan ng batas ng Pilipinas? Kapangyarihan ng gobyerno. Gobyerno ang sinagasaan ni Marcolita eh. Tsaka nitong mga DDS na senador, mga senator. Kaya bago sagasaan yung presidente, bago sagasaan yung konstitusyon, ang gobyerno, ang Pilipinas, sa tingin ko nakasandal to sa China eh. Nakasandal siya sa isang higanting lumba-lumba, yan yung si Xi Jinping, ang China. Kasi malaking bansa eh, di ba? Kanino ba nakasandal si Digong? Sa China rin. Kaya itong si Marcolita, walang takot, walang habas na tinitira ang gobyerno, pati ang WPS. Tinitira niya na walang WPS, ibigay na lang yung Kalayaan Group of Island sa China. Kanino bang retorika yan? Kaya marami ang nagsasabi na tumatanggap ng sahod itong senator na to sa China. Kahit nga si Ping Lacson ay sinasabi na yan eh, na talagang tuta ng China si Marcolita. Hindi takot sumangkasa sa Pilipinas dahil alam niyang nakasandal siya sa malaking lumba-lumba na kalabaw na butanting, mga kababayan. Kaya ito na, kahit anong galing niyang abogado siya, kapag gobyerno na ang kinakalaban mo, mahirapan ka talaga. Hindi ka makakalabas dyan. Katulad ni Jinggoy, magsakit-sakitan ka na lang eh. Magpa-hospital arrest, maglagay ng neck brace sa liig, magtungkod-tungkod kung anong gagawin. So yan na lang ang magandang gawin siguro ni Marcolita. Ngayon, mayroong kasabihan ng Biblia na what you reap is what you sow. Ngayon, mayroong kasabihan ang Biblia na what you sow is what you reap. Kung anong tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Ito yung inaani ngayon ni Marcolita. Kasi away ng away eh. Binanatan niya si Soto, binanatan niya si Ping Lacson, binanatan niya si PBBM, gumawa sila ng script ng 18 Marines, at kung ano-ano alam nila na hindi yun totoo. Kaya ito bumalik sa kanila, instant karma. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam at magpapasalamat sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong, at sa aking mga avid followers, maraming salamat sa inyong lahat.